Sa nakaraan nating video, nagpaalam ng maayos ang nanay ni Ye Xinghe upang pumasok sa kwarto nito, bagay na di naman napansin man lang ng ating bida na makikitang pukos na pukos sa kanilang ginagawa ni Jia Yuning. Abalo ko mga idol, ito pala'y matindi. At sa sobrang tindi nga mga idol ng ating bida ay nagawa nitong gulatin ang kanyang nanay na makikitang labis na nanlaki ang mga mata dahil sa sorpresang sumambulat sa kanya ng oras na makapasok na siya sa silid ni Ye Xinghe. Kung saan kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang dalawa na parihong walang saplot sa iisang silid sa 10 oras na ng gabi, at syempre dahil sa walang alam sa cultivation ng nanay ng ating bida ay agad na pumasok sa kanyang isipan na may ginagawa ng kababalaghan ang dalawa mga idol at ito pala'y matindi. At ang kalagayan ng dalawa ay agad na naging dahilan upang matigilan at di makakibo ang nanay ng ating bida gayong wala siyang alam sa mundo ng cultivation at ang tangi niyang nasa isip ay luko ang ating bida dahil ito pala matindi mga idol. Ilang sandali pa niyang pinagmasdan ang kalagayan ng dalawa na parihong nakasilid sa batya upang masiguro niya kung tama ba siya ng hinala, na naging dahilan naman kung bakit lalo pang tumindi ang kanyang iniisip sa mga ito dahil sa pagiging normal na tao. At sa sobrang hiya ay agad niyang isinara ang pintuan ng silid ni Ye Xinghe bago pa siya mapansin ng dalawa at kung ano pang maisip nitong matindi mga idol, subalit dahil sa pagdad-umali ay di na nito napigil ang mapalakas ang pagsara ng pinto. At matapos nito ay makikita ang nanay ng ating bida dala ang matindi niyang hinala na talagang di daw siya pa pwedeng magkamali ng akala dahil nasaksihan niya ang kalagayan ng mga ito lalo na at 10 oras na ng gabi. Subalit mapapansin pa din sa kilos nito ang bahagyang pagkahiya kasabay ng pagka-proud niya sa matindi nating bida, abalo ko mga idol. At dahil sa kakaisip ng nanay ni Ye Xinghe na magkakaapo na siya ay napahagikak pa ito ng tawa, sinialis na masaya pa ito sa pag-iisip na magkakaapo na siya kay Ye Xinghe na masasabi nating talagang matindi mga idol. At sa isip-isip niya bago pa niya iwanan ang pintuan ng silid ng ating bida na mukhang lumalaki na daw talaga ang luko nating bida na matindi mga idol. Dagdag pa nito sa kanyang isipan na narinig daw niyang para sa kaligtasan ni Ye Xinghe ay ginawa ni Jia Yuning ang lahat para lamang dito. Abalo ko mga idol dahil kahit na itakwil pa daw ito ng North Guardian Lord Mansion ay wala lamang sa dalaga basta para sa matindi nating bida, abalo ko ito pala matindi. Bagaman daw mga idol at di magandang mag-isip ng matindi sa kanyang nakita ay di pa din daw siya pa pwedeng magkamali ng hinala sa ginagawa ng mga ito, bukod pa daw dun mga idol na wala din daw namang masama gayong di daw naglalayo ang dalawa ng status dahil pariho na lamang silang mga commoner. At isa pa daw ay wala din naman daw siyang tutol sa itsura ni Jia Yuning dahil pagdating daw naman sa itsura ay di magpapahuli ang taglay na kagandahan ng dalaga sa ibang babae niyang nakikita kaya naman masasabi daw niyang talagang matindi ang ating bida gayong maalam itong pumili ng babagay sa kanyang babae na magugustuhan pa daw nila ng kanyang asawa. Matapos nito ay ipinakita naman mga idol ang kaganapan sa dalawa kung saan mapapansin ang pagtaas ng enerhiya na lumalabas sa mga ito na tuluyan na ding bumabalot sa silid senialis na meron ng nagiging resulta sa kanilang ginagawang pagko-cultivate. Makikita din na bigla na lamang nagbago ang kulay ng buhok ng ating bida makalipas ng ilang pang sandali, at ang kaganapang ito ay nagpapahiwatig ng panibago na namang lakas na dumagdag kay Ye Xinghe. Maya-maya pa, tuluyan nang iminulat ni Ye Xinghe ang kanyang mga mata sa may napakabilis na kilos kasabay ng tuluyang pagtaas ng pressure sa harapan nito na kanyang nailabas dahil sa simple lamang niyang pagdilat. Abalo ko ito pala matindi mga idol. At dahil sa ginawa ni Ye Xinghe ay tuluyang nawahi ang ibabaw ng tubig sa kanyang harapan, abalo ko tindi, at ang kanya daw ginawa ay ang panibago na naman niyang magiging alas na tinatawag niyang Heavenly Soul Break at sa pangalan pa lamang nito mga idol ay masasabi nating, abalo ko ito pala matindi. Kasunod nito ay agad siyang nag-release ng enerhiya na naging dahilan ng pagsabog ng star energy sa silid at sa simple pa lamang na kilos na ito ay masasabi nating talagang di din biro ang panibago niyang natutunang teknik sa kasalukuyan. At matapos niya itong ma-release ay agad na bumalik sa normal ang kulay ng kanyang buhok at mukhang dito na ata nagtatapos ang matamis na pagko-cultivate ng dalawa mga idol kasunod ng pagbuntong hininga ng ating bida na animoy katatapos lamang sa matinding laban na talaga naman. At sa isip-isip ng ating bida na para sa kanya daw, ang teknik niyang Notukhian ay masasabi niyang mas malakas pa sa mga una niyang natutunang teknik gaya ng kanyang Heavenly Killing Smash, at patungkol naman daw sa kanyang dalawang teknik na Heavenly Eye Breaker at Heavenly Dragon Smash ay bagaman daw at nakapukos ito sa pagpaslang ay masasabi pa din niyang mas nag-level up dito ang panibago niyang teknik.
Dagdag pa ng ating bida na nararamdaman din daw niyang mas lalong lumakas ang taglay niyang pisikal na pangangatawan kisa sa dati na nagpapahiwatig lamang na talagang matagumpay ang kanilang ginawang pagko-cultivate, kung saan sa pakiramdam daw niya ay muli na niyang maaabot ang 7th Heavenly Layer Realm sa level 2 ng kanyang pagko-cultivate. Maya-maya pa, makikitang tuluyan na ding damilat ang mata ni Xia Yuning, sinialis na tapos na din ito sa kanyang ginagawang pagko-cultivate kasama ng ating bida. At ang pagdilat naman nito ay agad na napansin ni Ye Xinghe kaya naman bahagya niyang nilingon ang dalaga para kamustahin kung ano na ang naging improvement nito sa kanilang ginawa. At sa masayang tinig ay tinanong niya si Xia Yuning kung ano na daw ba ang naging resulta sa kanya ng ginawa nilang pagko-cultivate ng magkasama, sambit pa nito na alam daw niyang may maganda din itong nakuha sa kanilang ginawa dahil maging siya ay nag-improve din ng mabilis. Subalit gaya nga mga idol ng ibang kalalakihan ay di din napigilan ni Ye Xinghe ang tukso na bahagyang sumagi sa kanyang isipan, at dito na nga mga idol ay aksidenteng nagamit ng ating bida ang kanyang Heavenly Eye Lukang, at sa biglaan namang pagkaaktibo ng teknik ay namula ang mukha ng ating bida dahil sa kanyang naaninag na tilang umingiti sa kanya. At nang makita naman ni Xia Yuning ang ginawa ni Ye Xinghe ay mabilis niyang sinabuyan ng tubig ang mukha nito para maiwasan niyang tuluyang makita ni Ye Xinghe ang lahat-lahat sa kanya, habang mariing sinasabi na bawal daw ang ating bida na lumingon kahit kunti, subalit huli na mga idol dahil nakipagngit-iyan na si Ye Xinghe sa kung anong meron sa katawan ng dalaga. Matapos ng ilang sandali ng silaipan, ng pagko-cultivate ng dalawa ay makikita nating pariho na silang nagsipagsuot ng kanilang mga kasuotan senialis na talagang tapos na sila sa masarap na pagko-cultivate mga idol. At habang nagbibihis ang dalawa ay agad na naisingit ni Ye Xinghe ang kanyang tanong kanina kung saan di pa daw ito nasa sagot ni Xia Yuning at hanggang ngayon ay curious daw siya kung may naging improvement din ito sa kanilang ginawa. At dahil sa tanong ng ating bida ay agad na nawala sa isip ni Xia Yuning ang ginawang pakikipagngit-iyan ni Ye Xinghe sa kanyang Maria kaya naman di na din niya nakumpronta pa ang lukong si Ye Xinghe mga idol na napakatindi. At habang namumula ay marahan niyang sinabi na sa pakiramdam daw niya ngayon ay malapit na siyang makapag-breakthrough sa 7th Heavenly Layer Realm kung saan talagang halos kalahating hakbang na lamang daw at magagawan na niyang maabot ang nasabing level. Subalit makalipas lamang ng ilang sandali habang nakatingin ang luko nating bida na matindi ay bigla na lamang nagkaroon ng pagbabago sa enerhiya ni Xia Yuning sa kanyang harapan. Kung saan makikita sa buo nitong katawan ang tila mamula-mulang enerhiya senialis ng pagbi-breakthrough ni Xia Yuning sa 7th Heavenly Layer Realm habang makikita naman sa mukha nito ang tila bahagyang pagkabigla gayong di niya daw inaakalang talagang magagawa niyang mag-breakthrough sa saglit lamang na panahong kanyang ginogol sa dual cultivation. Tumagal pa ng ilang sandali ang paglabas ng malarosas na enerhiya sa katawan ng dalaga na marahan lamang na pinagmasdan ni Ye Xinghe na masaya din sa naging improvement ng kanyang kaduel sa pagko-cultivate. Maya-maya pa ay tuluyan nang natapos ang pagbi-breakthrough ng dalaga kaya naman sa masayang boses ay agad na sinambit ni Ye Xinghe na mukha daw maganda ang unang naging resulta kaya naman sigurado daw siyang mas lalakas pa sila kung ipagpapatuloy pa nila ang paired cultivation ng ilang buwan. At ang lahat naman ng sinabi ni Ye Xinghe ay naging dahilan ng pamumulan ng mukha ni Xia Yuning na may halong pagkabigla nang marinig niya ito, at dahil dito ay natanong niya sa kanyang sarili kung ibig sabihin daw ba nun ay makakasama niya ang ating bida ng ilang buwan sa pagko-cultivate ng nakahubad. At ang kanya namang sariling katanungan ay agad din niyang isinantabi gayong di daw yun makatutulong kung ganun ang iisipin niya at bukod pa daw dun ay nagawa na naman nila ito ng isang beses kaya wala na siyang iba pang dahilan para mahiyas sa kasunod. Maya-maya pa sa pariho namang sandali habang nag-iisip si Xia Yuning ay agad na sinabing ating bida na dahil daw malalim na sa gabi natapos ang kanilang paired cultivation ay iminumungkahi niyang sa kanyang kwarto na lamang matulog ang dalaga. Abalo ko talaga mga idol honey. At ang mungkahi naman ng ating bida ay agad na binigyan ni Xia Yuning ng masamang pag-iisip kaya naman nasigawan niya ang ating bida habang nagtatanong kung ano daw ang pinaplano nito. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at sinabi nito na wala daw dapat ipag-alala si Xia Yuning gayong sa hall daw naman siya matutulog kaya wag daw itong mag-isip ng masama sa kanya. Kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay sigurado akong bitin ka pa, kaya naman mag-subscribe ka na sa ating channel para makapagpatuloy na tayo at paki-like na din ng video. Salamat! Abalo ko nakasingit na naman ang idol nyo honey. Mabilis na lumipas ang magdamag kung saan lumipat ang eksena sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang bahay mula sa Asher Feather Clan.
Kung saan makikita sa loob nito ang samut-saring mga pagkain na nakapupukaw ng atensyon at base pa lamang sa pagkinang ng mga ito ay talagang lalawayin ang mga tsismusa na pasubok-subok sa bintana ng bahay na talaga naman. Makikita din si Jia Yuning at Ye Xinghe na labis nang natatakam sa nakahaing pagkain sa kanilang harapan na animoy mga batang ngayon lamang nagkita ng ganito kadaming pagkain sa tala ng kanilang buhay, gaya ng mga hangal niyong kapitbahay na inggit Ira. Maririnig pa ang pagsasabi ni Ye Xinghe na talagang napakasarap daw ng mga pagkain base pa lamang sa itsura at amoy ng mga ito, na siya namang ikinatuwang labis ng nanay ng ating bida na matindi pala mga idol magluto. Subalit dahil na din sa tila bigla ang pagdami ng nakahaing masasarap na pagkain sa misa na animoy may handaan ay agad na napatanong ang nagtataka nating bida sa kung bakit tila bangga daw ata ang pagkain ngayong araw na para bang may selebrasyon. Na agad din namang tinugunan ng tatay ng ating bida at marahan niyang sinabi na di na daw kasi nila kailangan pang mag-alala sa pagkukunan ng pagkain gayong bukod daw sa binibigay na supply ni Liang Ziang sa kanilang clan ay meron din sila mga cold snow essence na maaari nilang mabintes sa malaking halaga at dagdag pa dito ay maayos na din ang kita ng kanilang minahan na halos di na kailangan pang mamroblema ng lahat ng kasapi ng kanilang clan kaya naman madami silang naihahaing pagkain. At habang nagsisalita ang tatay ng ating bida ay agad namang nakita singit sa pagsisalita ang namumulang si Jia Yuning at marahan niyang tinanong kung okay lamang daw ba na kumain siya kasabay ng mga ito gayong di naman siya kasapi ng pamilya maging ng clan. Na agad din namang tinugunan ni Ye Xinghe at marahan niyang ipinaliwanag na wag na daw mag-isip pa ng kung ano-ano ang dalaga at maupo na lamang ito at mag-umpisang kumain gayong wala na daw naman itong makakainang ibang bahay lalo na at di na ito kasapi ng North Guardian Lord Mansion. Habang sa pariho namang sandali upang lalong mawala ang hiya ng dalaga ay masiglang sinambit ng nanay ni Ye Xinghe na kumain daw ng madami si Jia Yuning hanggat gusto nito at wag na daw itong mag-isip pa ng kung ano, na agad namang pinasalamatan ng dalaga bago lantakan ang nakahaing pagkain. Nahihiya pang dagdag ng nanay ng ating bida na pagpasensyahan na lang daw muna ni Jia Yuning kung di ito sanay sa mga pagkain na meron sila. Subalit kung ganun man daw ay naiintindihan din naman niya ang dalaga gayong galing daw ito sa North Guardian Lord Mansion na madaming masasarap na pagkain araw-araw. Na agad namang tinugunan ng namumualang si Jia Yuning at mariin itong giit na napakasarap daw ng pagkain nila na ihinanda ng nanay ng ating bida, at bukod pa daw dun ay sanay din naman siya sa ganitong uri ng pamumuhay na wala din naman daw pinagkaiba sa kanyang pinanggalingan. Agad namang singit ng tatay ng ating bida na kung ganun daw pala ay wala silang dapat pang ipag-alala patungkol sa dalawa kung sakali, abolisak parang may ibig sabihin mga idol. At ang mga sinabi naman nito ay agad na sinang-ayunan ng nanay ni Ye Xinghe at habang natutuwa ay sinabi nito na magpakabusog daw ang dalaga sa mga pagkain kanilang ihinanda. Dagdag pa nito na pagpasensyahan na daw ni Jia Yuning ang ating bida kung di ito gaanong maalam mag-alaga dahil matututo din daw naman ito habang tumatagal ang kanilang pagsisimang dalawa at bukod pa daw dun ay nandun daw naman silang mag-asawa para gabayan ang mga ito. At ang lahat naman ng pinagsasabi ng nanay ni Ye Xinghe ay agad na ipinagtaka ng dalaga gayong sa loob-loob niya na tila may ibig sabihin talaga ang mga ito sa kanilang mga pahiwatig, kaya naman napalingon pa sa mga ito si Jia Yuning na tila bahagyang naguguluhan. At makalipas lamang ng ilang sandali ay tila agad na ding naintindihan ni Jia Yuning ang mga nangyayari subalit mas pinili na lamang nitong manahimik gayong di pa siya sigurado sa kanyang hinala. At habang naguguluhan ang dalaga ay makikita naman ang tatlong magtatatay na masayang nagkukwentuhan habang kumakain at sa ipinapakita nilang samahan ay masasabi nating talagang masaya ang pamilya na meron si Ye Xinghe. Na agad din namang napansin ni Jia Yuning kaya naman namuo ang isang palihim ng ngiti sa kanyang mga labis ni Alice na natutuwa siyang makakita ng ganito kasayang pamilya na di niya naranasan sa kanyang ama. Matapos nito ay maririnig naman na nadaan ng kwentuhan ng tatlo ang patungkol sa kamakailang kaganapan kung saan marahang tinanong ng tatay ni Ye Xinghe kung nakapagpadala na daw ba ito ng tao para ipaabot ang napag-usapan nilang pasasalamat ni Commander Hong Duan. Na agad din namang tinugunan ng ating bida at marahan niyang sinabi na tapos na daw siya sa puntong yun dahil agad din siyang nagpadala ng tao para ibigay sa malabuhayang commander ang kanilang napag-usapan. Sambit pa ni Ye Xinghe na di din daw niya kayang bulaanan ang commander gayong ang Dark Moon family na lamang daw ay napakahirap ng kalaban kaya naman baka di nila magawang makasurvive kung maging ang Divine Imperial Guard ay kanilang makakalaban.
At habang nagsisalita naman si Ye Xinghe ay may isang bagay ang kumuha ng atensyon ng tatay nito na makikitang agad na napalingon sa kung ano man ang kanyang nakita. Kung saan ito pala ay ang nanay ng ating bida at si Zia Yuning na masayang pareho sa kanilang pag-uusap na parabang agad nilang nakuha ang kiliti ng bawat isa dahilan kung paanong mabilis silang nagkasundo. Kaya naman masayang sinabi ng tatay ni Ye Xinghe na sa nakikita daw niya ay mukhang mabilis na nagkasundo ang dalawa kaya naman ganun na lamang kung paano sila magburwan na parabang magkabarkada lamang. Habang maririnig naman na biglang sinabi ng nanay ng ating bida na sana daw ay di magalit si Zia Yuning sa kanya kung magtatanong siya ng mga bagay-bagay, na agad din naman tinugunan ng dalaga at sinabi nito na magtanong lamang daw ang kanyang auntie dahil ayos lamang daw naman sa kanya na makipagkwentuhan dito. Kaya naman agad na nagtanong ang nanay ni Ye Xinghe at marahan niyang bungad na ano daw dahilan at nagawa itong itakwil ng sarili nitong ama at tanggalan ng karapatan sa pagiging prinsesa at bakit daw di man lang ito napigilan ng nanay ni Zia Yuning ng oras na magdesisyon ang ama ng dalaga, na naging dahilan naman para manlaki ang mga mata ni Zia Yuning dahil sa mga tanong na di niya inaasahang marinig. Ilang sandali ang lumipas kung saan tahimik pa rin ang dalaga sa kanyang kinauupuan dahil sa mga tanong na kanyang narinig kaya naman nang mapansin ito ng nanay ng ating bida ay agad niyang sinabi na ayos lamang daw naman kung di ito masagot ng dalaga. Magsasalita pa sana ang nanay ng ating bida para e-comport ang dalaga nang bigla nitong sagutin ang katanungan ng nanay ni Ye Xinghe at habang naiiyak ay sinabi niya na maaga daw na nawala ang kanyang ina at mula daw ng araw na masawi ito ay napakabihira na lamang niyang makita ang kanyang ama. Dagdag pa nito na mula daw ng araw na yun ay lagi nang naging busy ang kanyang ama sa mga bagay-bagay kung saan umabot pa daw sa puntong nawalan na ito ng panahon para sa kanya. Maya-maya pa habang nagsisalita ang dalaga ay tuluyan na ding umagos ang luha sa kanyang mga mata habang marahang isinasaad na kaya lamang daw siya humantong sa pagka-expel sa North Guardian Lord Mansion ay dahil sa kanyang ama na walang paki sa kanyang buhay at dahil daw sa pagre-rebel niya dito para magpapansin lamang ay itinakwil siya ng walang pusong si Zia Lai. At ang malungkot na paraan ni Zia Yuning ng kanyang pagkukwento ay agad na pumukaw ng damdamin ng nanay ni Ye Xinghe kaya naman makikita ang mukha nito na tila nalulungkot na din dahil sa kanyang mga naririnig mula sa dalaga. At matapos makapagkwento ni Zia Yuning ay agad na sinambit ng nanay ng ating bida na mula daw sa araw na ito ay ituring na nitong sariling bahay ang buong silid kung nasaan sila at maging isa sa pamilyang meron sila. Na agad din naman kumuha ng atensyon ni Zia Yuning at nang marinig niya ito ay lalong bumugso ang mga luha sa kanyang mga mata at di na napigilan pang mapahagulhol sa kanyang pag-iyak. Kaya naman agad din itong linipitan ng nanay ng ating bida para e-comport at habang nakayakap sa dalaga ay marahan niyang sinabi na wag na daw itong umiyak pa, subalit ang mga sinabi naman nito ay lalong nagpahagulhol ng iyak sa dalaga na animoy batang nag-iinarte sa kanyang ina. At makalipas pa ng ilang sandali ay nadala na din ang nanay ng ating bida kaya naman makikita ang dalawa na pareho ng humahagogol ng iyak na animoy mga batang di pinagbigyan sa kanilang gusto gaya ng kapitbahay naming may marting anak. Habang sa parihong sandali, habang ang dalawa ay nagdadamayan sa kanilang mga makabagbag damdaming hinanaing ay makikita naman ang mag-ama na tila na-aakwarden na sa mga nangyayaring ito, na animoy mga k-barkada mo lamang idol na mga killjoy. Maya-maya pa matapos ng ilang sandali ay muli nang nagsalita ang nanay ng ating bida at sa marahang tinig ay sinabi nito na mula daw ngayon ay wala nang dapat pang ipag-alala ang dalaga sa ganang bagay gayong malapit na daw naman silang maging isang pamilya at pag nangyari daw yun ay siya na mismo ng kanyang asawa ang papuno sa pagkukulang ng tunay na ama ni Zia Yuning. Na agad din naman kumuha ng atensyon ng ating bida at sa nahihiyang gawi ay tinanong nito ang kanyang ina sa kung ano daw ang ibig nitong sabihin sa kanyang mga sinambit. Na tinugunan naman ng naluluha-luha pang nanay ni Ye Xinghe at habang may masayang ngiti ay sinabi nito na sa ilang araw lamang daw ay kakausapin niya ang patriarch ng kanilang clan patungkol sa pinaplano niyang pagpapakasal ng dalawa na sisiguraduhin daw niyang napakaganda. At ang sinabi naman ng nanay ni Ye Xinghe ay agad na naging dahilan ng paglaki ng mga mata ng dalawa dahil sa pagkabigla, na umabot pa sa puntong mapahinto sa pag-iyak ang dalaga, habang mapapansin naman sa isang tabi si Ye Zhou na tila naguguluhan sa mga nangyayari at sa kung ano ang sinasabi ng kanyang asawa. Matapos nito ay maririnig na ang malakas na boses ng ating bida at mariin niyang tinatanong ang kanyang mga magulang sa kung bakit daw nagsisalita sila ng ganun sa harapan ng dalaga.
Makikita din na dahil sa pagkagulat ay napabalikwas pa sa kanyang kinauupuan si Ye Xinghe na ipinagtaka din naman ng nanay niya gayong di niya akalaing ganon na lamang ang magiging reaksyon ng ating bida sa kanyang mga sinabi. Kaya naman may pagtataka nitong tinanong ang dalawa kung di pa daw ba ang mga ito handa na ikasal gayong ginagawa na daw naman ng mga ito ang mga gawain na ginagawa lamang ng mga mag-asawa, talaga naman mga idol, napakatindi. Kaya naman nang marinig ito ng ating bida ay agad siyang nag-react at magpapaliwanag pa sana siya subalit sa di malamang dahilan ay di niya magawang may pagpatuloy ang kanyang pagsasalita para sana magpaliwanag. Habang ang dalaga naman na si Jia Yuning ay makikita lamang na natahimik sa isang tabi waring nahihiya sa mga ito habang nakatingin sa mga kilos ng ating bida. At nang mapagtanto ni Jia Yuning na talagang malaki ang tanggi ng ating bida sa kanya ay minabuti na niyang ipaliwanag ang lahat kung saan marahan niyang sinabi na baka daw pa pwedeng wag nang ipilit pa ng nanay ng ating bida ang sinabi nito gayong sila daw ng ating bida ay isa lamang malapit na magkaibigan. At ang mga pinagsasabi naman ng dalaga ay labis na ikanalito ng nanay ng ating bida dahil ang kanya nga namang nakita mga idol ay isang kababalaghan lalo na at di nito alam na para pala yun sa cultivation ng dalawa. Subalit ganun pa man ay agad na di niya pinigilan ang kanyang sarili na magsalita dahilan upang di na niya maituloy pa ang kanyang nais sabihin. Subalit sa isip-isip pa din ng nanay ng ating bida na talagang sa panahon daw ngayon ay napakahirap ng unawain ng mga kabataan gayong sinasabi pa din daw ng mga ito na normal lamang silang magkaibigan kahit na magkasama na ang mga ito sa paliligo na parihong walang mga saplot sa katawan. At matapos nito makalipas ng ilang oras ay makikita natin ang paglubog ng araw sa dapit hapon habang mapapansin naman ang magandang kapaligiran sa lugar ng ating bida. Maya-maya pa ay makikita na sa labas ang dalawa na magkasamang naglalakad-lakad na animoy nagde-date lamang sa ilalim ng dahan-daang paglubog ng araw na masasabi nating isang romantikong mga sandali, ay sana all mga idol. Magsasalita na sana si Ye Xinghe para ipaliwanag kung bakit ganun na lamang ang naging pagre-react niya kanina nang marinig niya ang mga salitang lumabas sa bungangan ng kanyang ina. Subalit agad din itong pinigilan ni Jia Yuning at sinabi nito na wag na daw magpaliwanag pa ang ating bida gayong alam daw naman niya ang dahilan at matagal na din daw naman niyang natanggap sa kanyang puso't isipan na si An Suyen talaga ang nilalaman ng puso ng ating bida. Dagdag pa nito na di daw niya kayang pantayan ang mga nagawa ni An Suyen sa buhay ni Ye Xinghe kaya naman naiintindihan niyang ito talaga ang magugustuhan nito. Kwento pa ng talaga na di daw masaya ni An Suyen sa Eternal Heaven family gayong ito daw at ang bunso nitong kapatid ay itinuturing lamang na mga kasangkapan sa kanilang pamilya na maihahalin tulad pa sa isang kiraida. Wala din daw namang ang mga itong nanay na magtatanggol sa kanila dahil maaga itong nasawi nung bata pa lamang si An Suyen at kaya lamang daw binibigyan ng mataas na status ng Eternal Heaven family ang dalaga ay dahil sa gusto nila itong ipakasal sa young master mula sa noble family sa capital upang tumaas palalo ang status ng kanilang clan. At nang marinig naman ito ng ating bida ay agad niyang kinlaro kung totoo daw bang may kasunduan sa isa sa mga noble family ang Eternal Heaven clan gaya ng kanyang pagkakaintindi sa mga pinagsasabi nito sa kanya. Kung saan ang tanong naman ng ating bida ay didirektahang tinugunan ni Jia Yuning at sinabi na lamang nito na sasamahan daw niya ang ating bida para iligtas ang kanilang kaibigan. At habang may ngiti sa mga labis na parabang nagpapaawa ay sinambit niya na sa oras daw na matapos na sila sa bagay na yun ay magpapalam na siya sa ating bida para maglakbay at siyasatin ang buong mundo. Na agad namang naging dahilan upang malungkot si Ye Xinghe gayong maging siya ay naramdaman ng tila malalim na kalungkutan mula sa mga salitang lumabas sa bibig ng dalaga at alam niyang siya ang dahilan ng lungkot na ito. Kaya naman marahang ipinaliwanag ng dalaga na buwat daw pagkasilang niya ay nanatili lamang siya sa loob ng North Guardian Lord Mansion kaya naman pinangarap niya dating makita ang nangyayari sa labas ng kanilang mansion kasama na ang mga bagay-bagay. Bata pa lamang daw siya ay pinangarap na niyang lakbayin ang mga lugar na di pa niya naaabot gaya ng Great River at Mountain Valley na sa mga kwento lamang ng ibang tao niya naririnig. Sambit pa nito habang marahang nakatingin sa mukha ng ating bida na animoy ito na ang huli nilang mga sandali ng magkasama na, ayos lamang daw para sa kanya ang mamuhay na parang isang pato na kung saan ay kasabay ito ng pag-agos ng tubig sa mga ilog. Subalit bago pa man daw niya isakatuparan ang lahat ng kanyang mga pangarap ay nais niya raw munang harapin ang walang puso niyang ama na si Zialay upang pagmumugin ng mga basura at walang kwentang salita na may isip niya bilang ganti sa ginawa nitong pangtatakwil.
Habang sa pariho namang sandali habang nagsasalita ang dalaga at nagkukwento ng mga bagay na nais niyang gawin ay makikita ang ating bida na tila malungkot lamang na nakatingin sa mukha ng dalaga. At maya-maya pa matapos makapagkwento ni Jia Yuning ay agad na ding nagsalita si Ye Xinghe kung saan sinabi nito na ang Azure Feather Clan daw na minsan nang pinrotektahan ni Jia Yuning ay maituturing din itong tahanan kaya naman di na nito kailangan pang magpakalayo-layo. Na nadidismaya namang tinugunan ng dalaga at sa mariin pagsasalita ay tinanong nito kung naaawa daw ba sa kanya si Ye Xinghe dahil kung ganun daw ay nahihibang na ito dahil isa daw siyang pinagpalang nilalang na nabuhay sa mundo, sana all. At ang pagbibigay naman nito ng maling ibig sabihin sa mga nasabi ng ating bida ay agad nitong ikinabigla gayong di daw niya sukat akalaing yun pa ang iisipin ni Jia Yuning. Kaya naman marahang nagsalita ang dalaga at sinabi niyang talagang naiinggit daw siya sa pamilyang meron si Ye Xinghe subalit sanay na daw siya na mag-isa buhat nang siya ay magkaisip kaya naman di daw niya kailangan ng awa. Subalit ganun pa man daw ay ikinalulungkot pa din niya ang di pagpaparamdam sa kanya ng walang puso niyang ama sa loob ng ilang mga nagdaang araw pero ayos na din daw yun para masanay siyang walang kinikilalang ama at magawa na niya ang kanyang mga mithiing nais matupad. Habang si Ye Xinghe naman ay mariin lamang na nakikinig sa makabagbag damdaming pagsisilita ni Jia Yuning subalit wala din naman siyang magawa para dito. At makalipas pa ng ilang sandali bago pa man magkaiyakan ang dalawa ay agad na itong pinutol ng dalaga sa pagsasabing tigilan na daw nila ang mga walang kwentang pag-uusap patungkol sa kanyang ama dahil ngayon daw ay nabubuhay na siya bilang isang malayang cultivator. At matapos niya itong masabi ay agad na din siyang nanahimik sa kanyang paglalakad subalit di pa din nawawala sa mukha nito ang labis na kalungkutan na kanyang nararamdaman na agad din namang napansin ni Ye Xinghe na tila may awang nakatingin sa dalaga. Maya-maya tila naligay ang ating bida sa isang malalim na pag-iisip patungkol sa pagitan nilang dalawa ni Jia Yuning habang namamakas sa mga mata nito ang pagkalito. Matapos ng ilang sandali ay mariin nagsalita ang ating bidang matindi mga idol, kung saan sinabi nito kay Jia Yuning na ano pa man daw ang pangarap nito ay makakaasa ang dalaga na tutulungan niya itong makamit, na animoy alam nito ang tunay na pangarap ni Jia Yuning. At nang marinig naman ito ng dalaga ay agad na naging maaliwalas ang kanyang mukha kasabay ng paglitaw ng bahagyang mga ngiti sa mga labis ng dalaga gayong naintindihan nito ang nais ipabatid ni Ye Xinghe. At habang nakatingin sa naglalakad nating bida na napakatindi mga idol ay nasambit niya sa kanyang isipan kung alam daw ba talaga ni Ye Xinghe ang tunay niyang pangarap gayong tila ito daw ang gustong ipabatid nito. Dagdag pa nito na bagaman daw at talagang pangarap niya ang makapaglakbay sa bawat sulok ng mundo nung bata pa siya, ay iba na sa kasalukuyan gayong nabago daw ito mula nang makilala niya si Ye Xinghe, kung saan ang lahat ng ito ay napalitan na lamang ng pangarap niyang makapagbahay ng simple kasama ang pinakamamahal niyang lalaki at mabuhay ng walang iniisip na problema gaya ng mga normal na tao. Matapos nito mga idol ay lumipat naman ang eksena kung saan ipinapakita ang isang bahay na pagmamay-ari pera ng Azure Feather Clan makalipas ng magdamag habang maririnig ang ingay sa paligid na animoy may nag-eensayo. Kung ipinapakita ang mga expert cultivator na maagang nagsesenay ng kanilang mga martial skill karate senialis na ayaw nilang mapabayaan man lang kahit isang saglit ang kanilang mga kakayanan. Mapapansin din sa isang gilid ang isa sa pinakamalalakas na martial artist kung saan maayos nitong tinuturuan ang isang batang martial artist upang maging malakas din ito balang araw. Habang marahan lamang silang pinapanood ng isa pa sa pinakamalalakas na expert cultivator na si Yingyang sa isang gilid na animoy nagmamasid sa kung sino na ang may improvement sa kanilang ginagawang pagtaturo. Kung nakaabot ka na ka-idol sa puntong ito ng ating video ay isa ka ng alamat na matindi, kaya naman ang mag-subscribe sa ating channel at mag-like sa video ay napakadali sa gaya mong alamat, kaya ano pa ang hinihintay mo kaibigan? Subscribe na para tuloy-tuloy ang saya. At makalipas lamang ng pagsusubscribe ng ilan ay makikitang tuluyan ng nakarating ang ating bida sa training ground ng kanilang clan kung saan dahil sa dami ng nagpa-practice ngayong araw ay agad na namangha ang animoy banung si Jia Yuning. Ang pagdating naman ng dalawa sa training ground ay agad na napansin ni Yingyang sa isang gilid dahilan upang agad siyang mapatingin sa mga ito. At nang makumpirma na niya kung sino ang dumating ay agad niya rin silang sinalubong ng isang pagbati kasabay ng kanyang paggalang sa mga ito sa pamamagitan ng pagtawag niya kay Ye Xinghe ng Young Master.
Kung saan ang pagbati naman nito ay agad na tinugunan ni Ye Xinghe sa pagsisabing alam daw niyang masyadong mabigat ang tungkulin na nakapatong sa balikat ng kanyang elder brother na si Ying Yang na ihinihingi daw niya ng pasensya lalo na at may pagkamatigas daw ng mga ulo ng clansmen ng kanyang clan. Na tinugunan naman ni elder brother Yang at sinabi nito na wag daw masyadong mag-isip ng mga ganoong bagay ang ating bida dahil ang ginagawa daw naman niya ay bukal sa kanyang kalooban lalo na at ito ang nararapat na gawin para makatulong gaya ng ating bida. At matapos ng kunting sandali ng pag-uusap ng dalawang madremang character ay agad na din nilang pinanood ang mga kabataang nag-training sa ilalim ng mga expert cultivator habang bakas sa mukha ng dalawa ang saya dahil sa kanilang nakikita. Subalit habang nakatingin si Ye Xinghe sa mga ito ay agad na bumalik ang kanyang mga alaala ng mga panahong nasa training ground din siya gaya ng mga bata at sa kanyang pag-iisip ay sumagi sa kanyang sarili ang patungkol sa kanyang brother Lin Hong patungkol daw sa ginagawa nito sa kasalukuyan. Lisak sana all na mimiss. Sa parihong sandali naman ay mapapansin ang pagdating ng isang matanda kung saan agad niyang napansin ang ating bida at sinabi niya rito na kanina pa daw niya ito hinahanap sa buong Asher Feather Clan. Kaya naman nang marinig ni Ye Xinghe ang sinambit nito ay agad niyang tinanong pabalik kung ano daw naman ang kailangan nito sa kanya at hinahanap siya nito. Na agad din namang tinugunan ng lalaki at sinabi niya na dahil daw yun sa isang bata na kanyang kasama kung saan hinahanap daw nito si Zia Yuning at napansin din daw niyang mukhang importante ang ipinunta nito kaya naman agad niyang hinanap ang ating bida. At matapos niyang makapagsalita at may turo ang batang kanyang tinutukoy ay agad na nagpakita si An Suiya na animoy problemado base pa lamang sa ekspresyon ng mukha nito. At nang makita naman ito ni Zia Yuning ay agad niya itong nakilala kaya naman natawag pa niya ang pangalan ng batang babae Seni Alice na talagang kilalang kilala niya ito. Kung saan nang marinig ng bata ang pagtawag ni Zia Yuning ng kanyang pangalan ay agad niya itong tinugunan sa pamamagitan ng pagpapakita niya kung gaano siya ka-cute pag umiiyak habang malakas niyang tinatawag ang pangalan ni Zia Yuning pabalik at sa tuno ng kanyang pagtawag ay di maitatangging meron talagang nangyaring di maganda. Kaya naman agad din itong pinatahan ni Zia Yuning sa pagsisabing kumalma daw muna ito at sabihin kung anong dahilan at gano'n na lamang ang kanyang pag-iyak nang makita niya siya dahil handa naman daw silang makinig sa mga sasabihin nito. At nang marinig ito ni An Suiyan ay agad na din siyang nagsalita kung saan habang may panginginig na boses ay sinabi niya sa kanyang senior sister na ang kanyang auntie Lin daw ang nagsabing dito niya siya matatagpuan kaya naman agad siyang nagdamali para hanapin ito at para humingi ng tulong sa pagliligtas sa kanyang ate na si An Suiyan. At nang marinig naman ito ni Zia Yuning ay agad niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon kaya naman mariin niyang tinanong kung ano daw ang nangyari kay An Suiyan. Habang mapapansin naman na mas tensyonado pa si Ye Xinghe sa likod na agad na nakisabat sa usapan ng dalawa nang marinig niya ang pangalan ng kanyang crush. Kung saan agad din naman siyang tinugunan ni Zia Yuning at sinabi niya na ang bata daw na ito ay ang bunsong kapatid ni An Suiyan na kanyang nabanggit kagabi sa ating bida. Dagdag pa nito na base daw sa ikinikilos ni An Suiyan ay mukhang may nangyayaring di maganda kay An Suiyan sa kasalukuyan na agad din namang naging dahilan ng pag-aalala ni Ye Xinghe. Maya-maya pa agad nang ikinumport ni Zia Yuning ang umiiyak na si An Suiyan at sinabi niya na kumalma daw muna ito upang maayos nitong masabi sa kanila ang tunay na problema patungkol sa kanyang ate. Na agad din namang sinunod ng bata at makalipas lamang ng ilang sandali ay natapos na din ito sa pag-iyak at marahan niyang ipinaliwanag ang lahat, kung saan ang araw daw na dalhin ng kanyang ate ang lahat ng kanilang mga kawal sa Dark Moon family para tulungan si Ye Xinghe ay agad itong ikinulong ng kanilang ama sa kwarto at ayaw ng palabesin pa. At kasunod daw nito ay agad ding ini-adjust ng kanilang ama ang nakaplanong kasal ni An Suiyan sa isang noble family sa capital, kaya daw naman sa kasalukuyan daw ay isinasaayos na ng walang puso nilang ama ang pagpapadala sa kanyang ate sa kasalan. At nang marinig naman ng dalawa ang kwento ng bata, ay agad silang nagulantang sa kanilang kinatatayuan dahil sa balitang kanilang narinig patungkol sa kanilang kaibigan. At dahil din dito ay agad na nagngit-ngit sa galit si Ye Xinghe habang sinasambit sa kanyang isipan na siya daw ang dahilan kung bakit ito nangyayari sa kanyang crush kaya naman kailangan daw niyang makaisip ng paraan para mailigtas ito. Dagdag pa niya na di din daw siya makapaniwalang magagawang ibinta ng isang ama ang sarili nitong anak para lamang sa pansarili nitong kapakinabangan na masasabi daw niyang kasuklam-suklam. Maya-maya pa muling nagsalita si An Suiyan at sa may panginginig na boses ay sinambit niya na alam daw niyang may magagawa si Zia Yuning para tulungan ang kanyang ate gayong isa daw itong prinsesa na may mataas na status sa buong city.
Na agad din namang tinugunan ni Jia Yuning at nalulungkot niyang ibinalita sa kay An Suiyan na di na daw siya prinsesa sa kasalukuyan dahil isa na lamang daw siyang hamak na commoner kaya naman ano daw ang magagawa niya para tulungan ni An Suiyan. Habang sa parihong sandali ay mapapansin si Ye Xinghe sa isang gilid na walang imik at animoy nag-iisip ng papwede niyang gawin para makatulong sa problemang kinahaharap ng kanyang crush. Maya-maya pa matapos ng ilang sandali ng kanyang pananahimik ay agad na din niyang sinabi ng may pagkaseryoso na ang Asher Feather Clan daw ay iiwanan na muna niya sa pangangalaga ni Jia Yuning panandalian. Na agad namang ikinaalarma ng dalaga gayong batid niya na may gagawin na namang kalukuhan si Ye Xinghe kaya naman sa mariing tinig ay tinanong niya kung ano daw ang pinaplano nito, at tila nasisiraan na daw ito ng bait gayong tila gusto na naman nitong malagay sa alanganin. Na may pagkaseryoso namang tinugunan ng ating bida at sinabi niya na pinag-isipan na daw niya itong mabuti at di din daw naman niya pa pwedeng hayaan na lang ang taong madami nang nagawang tulong sa kanya gaya na lamang ng pagdadala nito ng kawal sa Dark Moon family para sa kanya na naging dahilan ng problema nito sa kasalukuyan. Dagdag pa nito na kung pababayaan daw niya si An Suiyan ay di niya nakikitang isa siyang lalaki. Sambit pa niya na utang na loob daw niya ang lahat ng kanyang naging tagumpay kay An Suiyan at sa iba pa nilang kaibigan kaya naman nararapat lamang na tumulong din siya pabalik. Kung iiwas daw siya sa gulo at hahayaan na lamang na mapahamak ang malalapit sa kanya lalo na at ang kagaya ni An Suiyan na madaming nagawa para sa kanya ay di na daw niya masasabing siya pa rin ang dating Ye Xinghe na may isang salita. At ang lahat naman ng mga sinabing kadramahan ng ating bida ay naging dahilan ng pananahimik ni Jia Yuning habang nakatingin lang kay Ye Xinghe at ang lahat ng plano niyang pagtutol dito ay nawala ng parang bula. Habang mapapansin naman sa isang gilid si Ying Yang na may bahagyang ngiti at base sa kanyang ekspresyon ay masasabi nating talagang saldo siya sa tamang na meron ang ating bidang si Ye Xinghe. Maya-maya pa ay tuluyan ng mapilitan si Jia Yuning gayong wala na din naman siyang magagawa pa sa gusto ng ating bida at sinang-ayunan na lamang niya ang iniisip nito sa pagsasabing gawin daw nito ang gusto nito pero sa isang kondisyon kung saan kailangang kasama siya. At lalakad daw silang magkakasama para tumulong sa problemang kinahaharap ni An Suiyan at di daw siya papayag na maiwan na lamang at walang gawin para sa kanyang kaibigan. Na din naman natatolan pa ng ating bida, kung saan napatanong na lamang ito sa dalaga sa kung gusto daw ba talaga nitong ilagay sa alanganin ang sarili niyang buhay kasama siya. Na tinugunan lamang ng dalaga ng isang napaka-seryosong tingin ni Alice na wala nang magbabago pa sa kanyang mga sinabi, at base din sa mukha nito ay talagang wala nang magagawa pa si Ye Xinghe kundi ang sumang-ayon. Na agad din namang naunawaan ni Ye Xinghe kaya naman sa marahang tinig ay sinabi na lamang nito na pumapayag daw siya sa sinabi ni Jia Yuning gayong nakikita daw naman niyang wala din siyang magagawa sa kagustuhan nito. Dagdag pa ni Ye Xinghe habang may seryosong mukha na dahil daw iisa na ang kanilang desisyon kung saan pare-pareho nilang gustong tumulong sa kanyang crush ay kailangan daw nila itong pagplanuhang mabuti para naman tiyak ang kanilang maging tagumpay sa kailang hakbang. Giit naman ni An Suiyan na gusto daw niyang sumama sa dalawa sa pagliligtas nila sa kanyang big sister na si An Suiyan dahil baka may maitutulong daw siya sa mga ito. At ang sinabi naman nito ay di pinayagan ni Jia Yuning na maganap gayong kailangan lamang daw ng bata na manatili sa Asher Feather Clan at wag magpupunta kung saan. Dagdag pa nito na matagumpay na daw nila ni Ye Xingheng maabot ang 7th Heavenly Layer Realm kaya naman malaki ang pag-asa nila na mailigtas ang ate nito kaya naman wala itong dapat ipag-alala, at kung sasama daw si An Suiyan ay baka mahuli lang sila agad na magigipang dahilan ng kanilang pagkabigo. At ang mga sinabi naman ni Jia Yuning ay makikitang mariing iniintindi ng bata gayong sa palagay nga naman niya ay magiging pabigat lamang siya sa kanilang planong pagliligtas sa kanyang ate. Kaya naman napagdesisyonan na lamang nito na magpaiwan at magintay na lamang ng pagbalik ng dalawa sa Asher Feather Clan gayong napagtanto niyang tama ang mga sinabi ni Jia Yuning sa kanya. Matapos nito ay lumipat naman ang eksena kung ipinapakita ang bulwagan ng Eternal Heaven Family kung saan meron itong nakakabinging katahimikan sa paligid. Habang makikita pagpasok ang dalawang bantay sa may napakalaking pinto habang mapapansin din naman ang kanilang armor na animoy gawa sa kalawanging bakal. At makalipas pa ng ilang sandali ay bigla na lamang may aninong dumaan sa gilid ng mga ito na di naman nila napansin dahil sa baka inaantok na ang mga timang na bantay ng nasabing clan. At ang dumaan pala na ating napansin mga idol ay walang iba kundi ang gwapong si Ye Xinghe, kasama si Jia Yuning kung saan mapapansin na pariho ang mga ito na nag-aalok ninja habang mariing nagmamasid sa kilos ng bawat bantay na abot ng kanilang paningin.
Maya-maya pa ay agad nang nagsalita si Ye Xinghe ng pabulong kung saan mabuti na lamang daw at talagang mga timang ang bantay gayong di man lang ang mga ito nakaramdam ng kanilang pagdating. At matapos nito ay agad niyang tiningnan ang mapa na gawa ni An Suyen at ayon daw dito na ang kanilang pader na pinagtatagwan ay malapit sa backyard ng Eternal Heaven family kung saan nasa kabilang panig lamang ito ng nasabing pader. Sambit naman ni Zia Yuning na di daw malabong madaming bantay ang nagpapatrolya sa paligid ng backyard kaya naman kailangan muna nilang magmasid bago kumilos para di sila mahalatan ng mga timang na bantay. Kaya naman sinabi ng ating bida na kung ganun daw ay siya na ang bahala na tumingin upang e-check kung ilan ang mga bantay sa kapaligiran na di nila nakikita. At matapos nito ay ginamit na nga ng ating bida ang kanyang Heavenly Eye Breaker dahil may kakayahan din ang nasabing teknik na malaman kung ilan ang eksaktong cultivator sa buong kapaligiran na masasakop ng radius nito. At mula sa itaas ay makikita ang malawak na sakop ng teknik ng ating bida kung saan di maitatangging talagang didinbiro ang Universal Detect ng Heavenly Eye Breaker ni Ye Xinghe dahil sa malaking tulong na magagawa nito sa ating bida. At ang bawat isa nga sa mga timang na bantay ay matagumpay na makita ni Ye Xinghe saan man silang panig ng bakuran nakatayo. Makikita nga na lahat halos ng mga timang na bantay na nasakop ng Universal Detect ni Ye Xinghe ay matagumpay niyang nakikita at makikita mula sa itaas na meron ngang di birong bilang ang lahat ng bantay ng Eternal Heaven family. Maya-maya pa ay bumalik kay Ye Xinghe ang eksena kung saan ayon dito na ang bawat isa daw sa napakadaming bantay ay nagtataglay ng matataas na cultivation level gayong nararamdaman daw niya ang lakas ng bawat isa sa paligid. Magsisalita pa sana si Ye Xinghe para sa iba pang information na kanyang nalaman nang bigla siyang nakaramdam ng tatlo pang timang napaparating kung saan ang bawat isa sa mga ito ay may taglay ding di birong cultivation level. At makalipas pa ng ilang sandali ay tuluyan nang natapos ang ating bida sa kanyang ginagawa at mariin niyang binalaan si Zia Yuning na kailangan daw nilang mag-ingat gayong ang libong bantay daw na kanyang naramdaman ay nagtataglay lahat ng 6th Heavenly Layer Realm at ang iba naman ay mas mataas pa. At sa oras daw na may makaalam ng kanilang presensya ay siguradong di na nila magagawa pang makatakas. Na sinang-ayunan naman ni Zia Yuning gayong ayon sa sinabi ni Ye Xinghe ay talagang malalagay sila sa kapahamakan sa oras na may makaalam ng kanilang palihim na pagpasok sa Eternal Heaven family. At habang nagsisalita ang dalaga ay bigla na lamang nakaramdam ang ating bida ng di maganda gayong base pa lamang sa mukha nito ay makikita na ang bahagyan niyang pagkabalisa kasabay ng kanyang labis na pagkagulat. At pabulong niyang sinabi kay Zia Yuning na kailangan daw nilang maghanda sa maaaring sumunod na mangyari gayong meron daw ilang mga cultivator na nasa 7th Heavenly Layer Realm ang kasalukuyang papalapit sa kanilang kinatatayuan. Na agad din namang tinugunan ni Zia Yuning at mariin niyang sinabi na tila tagilid daw sila ng sitwasyon gayong kung totoo man na ang lahat ng mga bantay na nasa antas ng 7th Heavenly Layer Realm ay nasa backyard ay siguradong mahihirapan silang mailigtas ang kanilang kaibigan. Dagdag pa nito na ayon din daw sa ating bida ay meeting napakadaming bantay ang nasa paligid kung saan ang bawat isa ay di bababa sa 6th Heavenly Realm. Kaya naman kung magpapatuloy daw sila sa kanilang unang plano ay siguradong makakaramdam na ang mga timang na bantay, kaya kailangan na daw nilang mag-isip ng panibagong plano bago kumilos. At ang naiisip daw niyang plano na sa tingin niya ang epektibo ay kailangan niyang nagpakita at makipaglaban sa mga bantay upang mailayo niya ang mga ito habang si Ye Xinghe naman daw ang maghahanap ng silid kung nasaan si An Suyen para mailigtas niya ito. Na di naman sinang-ayunan ng ating bida gayong di daw maganda para sa kanya ang plano gayong di daw malabo na makaharap ni Zia Yuning ang malalakas na cultivator kaya naman siya na lamang daw ang magiging decoy at si Zia Yuning na ang magligtas kay An Suyen. Na agad din namang dinos ang ayunan ng dalaga at sambit pa nito na talagang di na daw makapag-isip pa si Ye Xinghe ng tama, dahil wala din daw namang mangyayari sa kanyang kung sakali mang mahuli siya ng mga bantay dahil kahit di na daw siya prinsesa ay siguradong matatakot pa din ang Eternal Heaven family na saktan siya dahil sa presensya ng North Guardian Lord. Na agad pa sanang kukontrahin ng ating bida na aayaw pa ding pumayag na si Zia Yuning ang magiging decoy habang siya naman ang palihim na dudukot kay An Suyen. Subalit agad din naman niyang naisip na may punto nga din namang si Zia Yuning sa mga sinabi nito kaya naman wala na din siyang nagawa kundi ang sumang-ayon na lamang sa mungkahi ng dalaga. At matapos ng kanyang pagsang-ayon ay agad na niyang binalaan si Zia Yuning na mag-ingat senialis na dito na nila sisimulan ang panibagong plano na kanilang naisip para mailigtas ang kanilang kaibigan.
Na may pagkaseryoso namang sinang-ayunan ni Jia Yuning gayong batid niya na lubha pa ding mapanganib ang kanilang gagawin dahil sa presensya ng mga cultivator na nasa 7th Heavenly Layer Realm at sa madaming bantay na di bababa sa 6th Heavenly Realm Layer. At matapos nito ay makikita na nga na mabilis nang kumilos ang dalawa para isagawa ang kanilang mga pinlano, at sa puntong ito idol ay hihilingin ko na din na umpisahan munang kumilos para mag-subscribe at mag-like kasama ng pag-hit ng notification bell na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa inyong cellphone. At matapos makapag-subscribe ng ilan ay muling ipinakita ang dalawa kung saan mapapansin ang napakabilis nilang pagkilos na nakaayon sa kanilang plano at hangarin. Maya-maya pa ay mapapansin si Jia Yuning na may tila malungkot na saloobin at sa isip-isip niya na napakatimang daw niya gayong di daw niya kayang maging makasarili sa lahat ng oras at kahit nalabag sa kanyang puso na hayaan ang ating bida na mag-isang makipagkita kay An Suyen ay pinayagan pa din niya ito, at siya pa mismo ang nagpumilit na gawin ito ng ating bida. Subalit ganun pa man daw ay di pera niya maitatangging kaibigan niyang matalik si An Suyen kaya naman handa daw siyang magsakripisyo para sa kaligtasan ng dalaga, isa pa ay di din daw naman niya mapipigilan pa si Ye Xinghe sa gusto nito. Habang sa pariho namang sandali ay makikita ang ating bida na agad nang bumaba mula sa kabilang pader ng may napakamarahang kilos na umabot pa sa puntong wala man lang nagawang tunog ang kanyang paglanding. At mariin niyang sinambit sa kanyang isipan na buti na lamang daw at naturuan siya ng kunuhan ng mga ninja moves na kanyang nagagamit at isa pa ay buti na rin daw at walang bantay sa napili niyang puntahan. Maya-maya pa isang napakalakas na flame martial arts ang tumama sa isang pader malayo sa kinatatayuan ni Ye Xinghe at sa lakas ng nagawa nitong pagsabog ay siguradong agad na maaalarma ang lahat ng mga hangal na bantay. At ito pala ay gawa ni Jia Yuning na agad nang kumilos matapos niyang makalayo sa kinaroroonan ni Ye Xinghe upang maakit ang lahat ng bantay papalayo sa ating bida. Sa kabilang banda naman ay agad na ding naramdaman ni Ye Xinghe ang ginawang pag-atake ng kanyang kasama kaya naman sa isip-isip niya ay talagang nag-umpisa na ang kanilang isinagawang plano. Habang si Jia Yuning naman ay mariin lamang na nakamasid sa kanyang nasirang pader na animoy nag-aantay ng paglapit ng kanilang mga hangal na kalaban. Kung saan makikita ito sa di kalayuan na mabilis nang papalapit sa pinagmulan ng pagsabog na kagagawa ni Jia Yuning senialis na matagumpay sila sa kanilang planong paglalayo sa mga ito sa nasabing lugar para makakilos na din ang ating bida. Habang makikita namang mariin lamang itong pinakikiramdaman ni Ye Xinghe ay sa isip-isip niya na talagang dahil sa lakas ng pagsabog ay matagumpay nang may kumagat sa kanilang plano kung saan ang dalawang hangal ay mabilis nang papalapit kay Jia Yuning. Maya-maya pa ay inumpisahan na ding alamin ni Ye Xinghe kung may natitira pang bantay malapit sa kinaroroonan ni An Suyen at sa kanyang ginawa ay agad niyang naramdaman ang presensya ng isang malakas na bantay malapit dito. At habang nakatingin sa mapa na ginawa ng bata ay nasabi niya sa kanyang isipan na kung pagtakas lamang daw ang pag-uusapan ay madali lamang niyang malulusutan ang hangal na bantay subalit kung kasama niya si An Suyen palabas ay siguradong mahuhuli sila nito. Gayunpaman ay nagpatuloy pa din ang ating bida sa kanyang plano at matapos niyang itago ang minimap ay agad niyang inaktibo ang kanyang radar senialis na kikilos na din ito patungo sa kanilang pakay. At makalipas nga ng ilang sandali ay tuluyan na ding kumilos si Ye Xinghe nang may napakabilis na bilis kasabay ng mariin niyang pag-iingat upang di mabulilyaso ang kanilang plano. Matapos nito ay lumipat ang eksena kung saan ipinapakita ang isang silid na napakaganda at didinkabab ang bahay kung saan matatagpuan si An Suyen na siyang pakay ni Ye Xinghe at Jia Yuning. At makikita sa loob nito ang dalaga na tila maliligo sa kanyang paliguan dahil sa walang itong anumang kasuotan at tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa kanyang buong katawan. Habang mapapansin din naman na tila may lungkot sa mga mata nito senialis na di niya talaga nagugustuhan ang pagtratong natatanggap niya sa kanyang sariling ama at clan na kinalakihan. Maya-maya pa ay naramdaman na din ito ang commotion na nagaganap sa di kalayuan kaya naman agad ditong napunta ang kanyang atensyon habang may pagtataka sa kanyang ekspresyon. At habang abala itong nakikiramdam ay biglaan namang pumasok ang ating bida mula sa bintana na naging dahilan ng pagkaalarma ng dalaga kaya naman agad siyang napalingon dito. At nang makita niya ang ayos ng pananamit ng pumasok ay agad niyang naisip na isa itong outsider na may planong magnakaw, kaya naman malakas siyang napasigaw. Subalit di naman hinayaan ng ating bida na makagawa pa ito ng ingaw na papwedeng magpaalarma sa isang malakas na bantay na nasa ibaba lamang at mahigpit nitong tinakpan ang bibig ng dalaga na makikitang takot sa mga nangyayari.
At dahil sa takot ay sinubukan nitong magpumigla subalit wala naman itong naging silbi kaya naman napasabi na lang si An Suyan sa kanyang isipan na talagang napakalakas ng misteryusong cultivator na pumasok sa kanyang silid gayong di niya magawang makawala sa pagkakahawak nito. At dahil nga sa di niya agad nakilala ang ating bida ay napaiyak na lamang ang dalaga habang iniisip na mukhang ngayon daw ay meron ng makakatikim sa kanyang katawan at ang kanya daw na unsolid body ay madudungisan na ng di kilalang manyakis. Subalit sa kalagitnaan ng kanyang pag-e-emote ay bigla na lamang siyang pinakawalan ng ating bida ng dahan-dahan dahilan para bahagya siyang mag-ulat sa mga sumunod na kaganapan. At nang lingunin niya ang ating bida ay agad siya nitong sinabihan na wag daw gagawa ng ingay na siyang magpapaalarma sa bantay na nasa malapit. At matapos nito ay agad na nga ding inalis ni Ye Xinghe ang taklob sa kanyang mukha at agad na masayang nagpakilala upang mawala ang takot na namuo sa dibdib ni An Suyan. At nang makita naman ito ni An Suyan ay bahagya siyang nagulantang gayong di niya inaasahang si Ye Xinghe pala ang cultivator na inakala niyang manyakis kanina na dudungis sa kanyang unsolid body at makakasungkit ng malusog niyang tahong. Maya-maya pa, bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni An Suyan, mula sa pagkagulat ay napalitan ito ng pangangilad ng mga luha sa kanyang mga mata habang may napaka-cute na pagmumuka. At di nga nagtagal ay di na napigilan pa ng dalaga ang kanyang pag-iyak at habang nagngangirit sa harap ni Ye Xinghe ay pabulong niyang sinabihan si Ye Xinghe na wag na daw nitong ulitin na takutin siya ng ganun. Na agad namang ikinaalarma ng ating bida kaya naman paulit-ulit siya ditong humingi ng tawad sa kanyang ginawa para patahanan na ito sa pag-iyak. At ang ginawa naman ng ating bida ay naging matagumpay dahil makikita na naging kalmado na ang dalaga at matapos nito ay marahan niyang tinanong si Ye Xinghe kung ano daw ang ginagawa nito sa kanyang silid sa 10 oras ng gabi. Habang ang ating bida naman ay mariin lamang na nakatingin sa dalaga. At makalipas ng kunting sandali ay mariin ipinaliwanag ng ating bida ang kanyang pakay sa Eternal Heaven Family at yun ay walang iba kundi para iligtas ito sa kamay ng walang kaluluwa nitong ama, at upang ilayo daw ito sa mga mapanggamit na clan tulad ng kinalakihan nito. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan sa di inaasahang pagkakataon ay may biglang papasok sa silid ni An Suyan at ito ay ang isa niyang auntie na may pagkamoldita. At makalipas pa ng ilang sandali ay dadating din ang ama ni An Suyan sa nasabing lugar kung saan habang papalapit ang hangal na patriarch ay nagpapalabas din ito ng napakabigat na aura, na agad namang mararamdaman ng ating bida. Sa pagpapatuloy din ay masasaksihan natin ang matinding labanan mula sa panig ng mga timang na bantay ng clan at ni Xia Yuning na makikitang may pagkakumpyasadong nakatayo sa harap ng mga ito. At dahil umabot ka sa huling segundo ng ating video ay masasabi kong isa ka talagang alamat idol, subalit kung di mo nagawang mag-subscribe kanina dahil nakapokus ka sa panunood ay ngayon muna subscribe ang ating channel kasama ng bell icon na may kapangyarihang makapagbigay ng signal sa inyong mga cellphone kada may upload tayo. Hanggang sa muli mga kaibigan, paalam.